sound mind and body. Marunong magdala ng galit, ng respeto sa ibang tao, nasa lugar ang tapang at talino, at nasa lugar ang kilos at pananalita. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Hindi pwedeng isang presidente ay pabigla-bigla. Dapat malinaw ang isip, may kontrol sa sarili, at hindi puro yabang. Ito'y dahil ang kanyang salita, dahil sa laki ng nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat sa buong bansa, ay maaaring magdulot ng puot, kalituhan, kawalan ng tiwala sa gobyerno, kredibilidad sa community of nations, at higit sa lahat, maaaring magdulot ng kaguluhan at digmaan. Alam nyo ba na napakasimple ang requirements ng ating batas upang ang isang tao ay mag-qualify sa pagiging presidente ng Pilipinas? Ito ay ang mga sumusunod. Number 1, a natural-born citizen of the Philippines. Number 2, a registered voter. Number 3, be able to read and write. Number 4, at least 40 years of age on the day of the election. Did you notice? Ni walang educational attainment required. Alam nyo ba na ang isang individual, kung gusto mong magmay-ari ng baril, ikaw ay dadaan sa mas matinding requirements? Ito yon, must be a Filipino citizen, at least 21 years old, must have gainful profession, business, or occupation, income tax from preceding year as proof of income. Aside from that, you need to acquire the following clearances. Mind you, these following requirements are similar requirements kung ikaw ay mag-a-apply as security guard. They are the following: neuropsychiatric test, drug test, gun safety and responsible gun ownership seminar, police clearance, NBI clearance, proof of income, proof of latest billing address, 2 valid government IDs, and birth certificate. So ano ang punto ko dito? Ang pag-a-apply bilang presidente ay napakasimple ang requirements, kumpara sa kung ikaw ay mag-a-apply ng security guard o mag-a-apply ka para maging gun owner. Samantalang, ang presidente ay siyang may control sa mga pulis, NBI, Navy, Air Force, pananalapi at ng buong sandatahang Pilipinas. Tapos, nakita nyo, yun lang ang kailangan niyang i-comply. Kaya ganyan na lang ang paghahangad ng ibang tao na maging presidente. Napakagaan ng requirements, at para sa mga taong madaling malunod sa kapangyarihan, yan ang nagiging dahilan kaya may nagiging presidente sa ating bansa na sobrang umaabuso dahil sa sobrang lunod sa power. Sa mga nadiskubre nating napakalawak na nakawan sa gobyerno ngayon, panahon na siguro para ma-review at balikan ang mga requirements na ito. Huwag na po sana nating ipagkatiwala ang presidency sa taong kasikatan lang ang puhunan. Dahil nagkaroon sila ng opportunity na makapang-uto ng taong bayan, kaya sumikat. Huwag ibigay ang leadership ng bansa on a silver platter, lalo na kung sa umpisa pa lang, makikitaan na ng pang-aabuso sa pwesto. Yung ayaw tumugon sa accountability o pananagutan, at ubod pa ng yabang. Napaka-arrogante. Kung hindi po natin babaguhin ito, maging successful man o mapakulong man natin ang mga involved na mga magnanakaw sa mga anomalya ngayon, superficial lang po ito.
pang-ibabaw lang at hindi tugon para tuluyan ng mapatino ang sistema ng gobyerno. Sayang lang ang mga pagsisikap na to. I-round down po natin kung ano ang tunay na nakasaad sa 1987 Constitution sa powers of the President. Ang Pangulo ng Pilipinas ay ang pinakamataas na opisyal ng bansa at siyang pinuno ng pamahalaan at Estado. Ang kanyang mga tungkulin at kapangyarihan ay nakasaad sa Saligang Batas ng 1987. Tuklasin natin ang ilan sa mga pangunahing tungkulin at kapangyarihan ng Pangulo. Ang Pangulo ang pinuno ng sangay ng ehekutibo at may pangunahing responsibilidad na ipatupad ang mga batas ng bansa. Siya ang nangunguna sa pagsigurado na ang mga batas ay maayos na naisa sa katuparan sa lahat ng antas ng pamahalaan. Bilang Commander-in-Chief, ang Pangulo ang may kapangyarihang pamunuan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Siya rin ang may responsibilidad sa seguridad ng bansa, kabilang ang pagdedeklara ng martial law kung kinakailangan, na may pagsunod sa mga limitasyong itinakda ng Saligang Batas. May kapangyarihan ang Pangulo na magtalaga ng mga opisyal sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan, kabilang ang mga miyembro ng gabinete, pinuno ng mga ahensya at iba pang mahalagang opisyal. Ang mga ito ay karaniwang nangangailangan ng kumpirmasyon ng Commission on Appointments. Ang Pangulo ang pangunahing kinatawan ng bansa sa mga usaping panlabas. Siya ang pumipirma ng mga kasunduan sa iba't ibang bansa, kumakatawan sa Pilipinas sa mga pandaigdigang pulong at nag-aapruba ng mga hakbang na may kinalaman sa diplomasya. Ang Pangulo ay responsable sa pag-apruba ng taunang pambansang budget na inihahanda ng Kongreso. Siya rin ang may pananagutan sa tamang paggamit ng pondong bayan upang matiyak ang kaunlaran ng bansa. Bagamat ang Pangulo ay bahagi ng ehekutibo, may kapangyarihan din siyang gumamit ng veto sa mga panukalang batas na ipinapasa ng Kongreso. Gayunpaman, maaari itong baliwalain ng Kongreso kung makakakuha sila ng sapat na boto para sa override. May kapangyarihan ng Pangulo na magbigay ng clemency tulad ng pardon, reprieve, commutation, at amnesty sa mga nakasuhan o nahatulan alinsunod sa mga itinakdang batas. Bilang pinakamataas na opisyal, ang Pangulo ang gumagabay sa direksyon ng pamahalaan. Siya ang gumagawa ng mahahalagang desisyon na nakakaapekto sa ekonomiya, seguridad at iba pang aspekto ng pamumuhay sa bansa. Mga kababayan, ang mga tungkulin at kapangyarihan ng Pangulo ay mahalaga upang matiyak ang kaayusan, seguridad at pag-unlad ng Pilipinas. Gayunpaman, kaakibat nito ang malaking responsibilidad na magsilbi ng tapat at makatarungan sa lahat ng mamamayan. Ang mga mamamayan naman ay may tungkuling bantayan at tiyakin na ang kapangyarihang ito ay ginagamit para sa kapakanan ng bansa. Salamat sa inyong pakikinig mga kababayan. Bukod sa nakasulat sa batas, higit na importanteng tingnan natin ang pag-uugali ng tao kung siya ay naghahangad na mamuno sa ating bansa. Tanong? Message na lang po, ma'am. Kung may meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. I think the proper remedy is for you to go to the court. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas. Kaya nga dito sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes sir. Ito ang mga katangian na dapat taglay ng taong naghahangad na mamuno sa ating bansa. Number 1, God-fearing. Anyone who doesn't fear God will not have a good direction in leadership. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ang taong ito ay hindi respeto at hindi magiging mindful kung ano man ang tama at mali. If one is God-fearing, he or she will exercise the following traits for the sake of the people and nation. Number 1, honesty and integrity. Ang ibig sabihin lang nito, ang ibang tao kasi na naghahangad maging presidente, meron tayong nakikita, ni ayaw pag-usapan, ayaw i-explain yung confidential funds. Instead, nilabanan nila yung kanilang accountability para hindi na sila mag-explain doon sa kanyang impeachment trial. Number 2, strong leadership and will. This is the ability to provide clear direction and remain objective during crisis. Itong sinasabi nating gustong maging presidente, she keeps on harping on PBBM's alleged mistakes.
Pero wala naman tayong makitang intelligent suggestions. Ang mga pinagsasabi ay puro propaganda. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan. Bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala. Number 3, competence and intelligence. With skill, knowledge, and experience to address complex national issues. So ito yung sinasabi nating may kumpiyansa at mayroong intelihensya, may talino. Itong nakikita nating itinutulak ng mga tagahanga niya na maging presidente raw sa 2028, ni hindi man lang makapagbigay ng magandang komento, hindi makapagbigay ng magandang komento tungkol dun sa persona ng presidente. Bukod sa walang laman yung comment, sumasabit pa ang kanyang grammar. Ma'am, Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Werte na yun tayo. Ang unggoy, minom ng tubig. Number 4, commitment to people's welfare. Ito yung nagpa-prioritize ng welfare of the nation. Nagtatrabaho towards equitable society and social justice. Itong itinutulak nila, kanilang hinahanga ang maging presidente, itong si Sara, wala itong ginawa ng mga nakaraang buwan, kundi mag-tour around the world. Kinalimutan na yung kanyang trabaho dito sa Pilipinas. So, nasaan ang commitment doon? Number 5, accountability and transparency. Yung bang being accountable for his or her actions. Hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. Nasaan yung pagiging accountable? Nasaan yung magpo-promote ka ng good governance? Compassion and humility. While toughness is needed, leaders should be approachable, emphatic, and with genuine concern for others. Itong sa kanya, she is faking her supposed compassion. Pinubola yung mga tagahanga niya, yung DDS, but never did she display humility. She's always harping on supposed negative management style of the president as if she is the better choice, but no valid suggestions that comes out her mouth. Forward-looking vision should be able to see beyond immediate challenges and work for long-term national progress. Dito, mukhang hindi rin siya qualified. She doesn't see the actions of China as a national problem. She is in favor of China, meaning in the future, if she became president, all the advantages will be for Chinese people and not for the Filipinos. This also happened during the presidency of Digong Duterte. 非常高兴及希望中国国家主席习近平 Rule of law and human rights, upholding the law and respecting human rights. She fails on this miserably. According to Las Cañas and Colonel Asierto, she has a hand in the killings in Davao City when she took over the mayoralty. In closing, Filipinos are urged to examine people who want to become president with alignment to the mentioned values rather than focusing on popularity.
Ginawa ko ito not because I am supporting another possible presidential candidate. I am doing this because Sara does not possess the good traits and qualities of a good president. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman ka? Nakita mo naman ng maasta. I mean, nakita mo ba siya sa mga ano ito, yung gigilitan ko ng merong something's wrong with her. Umiwas doon sa kanyang impeachment trial. She's very arrogant, self-righteous, liar, and with misplaced bravery. Most of all, walang substance. Hanggang dito na po mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me in this special, my Christmas special, just for you, sa aking mga followers, sa aking mga subscribers. At doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At you are free to comment, pilitin nating masagot yung mga komento ninyo. At please do share this vlog para makarating sa maraming mamamayan, marinig ang ating mga pinag-uusapan dito at mapalaki natin ang aking munting channel. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.